Okay, hello po. So, discussion tayo. Medyo bilisan. Start na tayo kasi anim to eh. So, ang gagawin natin, first person, discuss yung ating reaction forces. So, reaction forces, I hope kaya nyo na po yan. To save time, I would ask the reaction forces. Ang gagawin na lang ng first person, pag may distributed load, give the equivalent concentrated load, tsaka yung location niya, and the values of the reaction forces. So yung summation of forces and summation of moments, hindi na natin siya ma-discuss. I mean, ma-write. So kasi because of the time. So diretso na tayo sa values. Next is share diagram. Sasabihin nyo sa akin yung value per section tsaka yung connections niya. Okay, same with the moment diagram. Okay, so let's start with Group 6. Sino pong ating group 6? First, yung totoo. Sino dyan? Isa lang, yung may discuss ng una. JC. Ako po, Hello. sir. Okay. Hello po. Good afternoon po. Teka lang pala, hindi ko pala na-load ang aking magic whiteboard. Okay, game. You can start, JC. Diyan po sa, diyan po sa triangle po, meron po diyang, gamit po yung 1/3 B, magiging 4/3 po yon. Hello po. Rinig po ba? Yes, rinig. Teka lang. Sige. Yan. Okay. So, ito magiging 4/3 po. ang alin ba to? Ito. Okay. Po. Then po yung kabila pong iyan. Ay, Ito yung sorry. 4/3. Po. Okay. Then yung kabila po is 8/3 po. Yung natitira pong part ng triangle. Okay. Tapos po para po makuha po yung force po is 4 times 4 1/2 times 4 times 10 po is equal to 20 kilonewton po. Okay. Tapos sa kabila naman po, doon po sa kabila po. Rectangle. Yes, a Sa constant rectangle po. distributed load. 5 times 3 lang po is equal to 15 kilonewton po. Okay. Ang distance niya, Ano po, 2.5 po. okay, tama. 9, 10 kasi yun. Okay. Next, reaction forces natin. Anong values and direction? And Upward po, forces and movement AY. pala. Okay. AY po ay 35 kilonewton po. Okay. Then, ang assume ko po sa moment ay clockwise. Clockwise positive. Clockwise po. So, anong ating, kung ang anong, sige. 184. Sige. 184.17 po. 17 kilonewton meter. Anong direction mo? Clockwise positive. Ay, upward po. Hindi. Actual na yan eh. So, it's either clockwise or counterclockwise. Clockwise. Okay, clockwise. So, dahil actual value na yan, it does not matter na kung anong assumption mo. Kung during calculation is nag-assume kang counterclockwise positive or clockwise positive, kahit magkaiba yon, ang ending mo dapat clockwise pa rin. Okay. So, okay fixed yan na clockwise direction. Hindi yan arbitrary, depende sa solution. Okay? So, this one is correct. Thank you po. Thank you, JC. Next po. Shear diagram.
Si Russell. So sa So, sige shear po. diagram, pwede niyong lagyan ng label na dito sa gilid, V, shear, tas yung units. Para dito, ang label nyo na lang is number na lang. Hindi na kailangan lagyan ng units. Kilonewton, Newton, etc. Okay, Russell. Bale, from 0 po, bababa po siya ng -20 po. So, Um, 0 dito to dito. Apo. Tapos parabolic line po siya. Pa-curve. Curve up, curve down. Curve down po. Pag curve down, ito yon. Opo. Curve up, ito yon. Curve down po. Ata. Okay, that it should be curve up. Curve up, ibig sabihin, itong umbok is parang hinihila siya paakyat. Okay? Okay po, okay po. Yan. Ayan. So, bakit curve up? Ang logic dyan or sign is yung area mo left to right is lumalaki. Yung triangle mo is palaki yung value. So, remember, yung shear diagram mo is a reflection of the area at that position ng iyong distributed load. Okay? So, kung left to right, lumalaki yung distributed load mo, dapat yung value dito lumalaki din. I mean, dito sa area, lumalaki yung pabilis yung paglaki ng area, like lumalaki siya. So dito, pabilis din yung paglaki ng shear diagram mo. So if ang idea, pabilis ng pabilis yung change ng value ng shear mo. Kaya ganito yung graph niya. Okay po. Yan. Okay, next tayo. Dito naman. From -20, constant po siya, -20 din po sa next Okay. line. So constant. Pag horizontal naman, kahit isang side lang yung may label, same value. Next, And then, bababa po siya from -20. Linear po, -35. linear. Okay, bakit linear? Kasi ito ay constant. Yes po. Next, Constant po ulit, -35 to -35 po. okay. Tapos, tataas po siya pa 0 po. Okay, because of -20 minus 15 plus 35 minus shear is equals to 0. Tapos, yes. pag kinupit po ang shear ay magsi-0 po. Yes. Okay, so 0 siya because ang shortcut naman doon yung 35 up. May 35 up dito na force, so aangat ng 35 yung value mo. Pupunta siya sa 0. Actually, pag nag-0 yan sa simula, pag nag-0 sa dulo, medyo makakahinga ka na. Kasi nag-0 eh. So, somehow, most likely, tama yung values mo sa gitna. Okay? Thank you, Russell. Next, for the moment diagram. Lord. Hello. Sige, start tayo. Okay po. Dinig, dinig po ba? Yes po. Dinig po ba? Yes, Okay. ma'am. From 0 po, mag-downwards po ng -26.7 po. Negative. 26.7 po. Okay. Connection. Parabol. Ay, remember pala, ito parabolic yung sa shear. Kasi pag curve, pwedeng parabolic, pwedeng cubic. So para lalagyan nyo dito ng x squared or x cubed para alam ko kung anong graph siya. Okay? So dito sa moment, dahil parabolic siya sa shear, dapat one step up yung ating moment. So cubic siya dito. So x cubed.
Okay, next. Then, ang next Ito naman na. po ay, then from negative 26.67 po, downwards po ulit. Magiging negative 66.67 po. Okay, ang tawag dito. Ang connection. Linear po. Linear po. Okay, linear. Ba't sumasali si Aaron? Aaron, bakit nagpo-prompt yung pag nagjo-join ka? Ibang email ba yung gamit mo? Parang sa O6 ka, Aaron. Ba't ka nadalaw? Aaron Nathaniel. Hmm. Okay. Paano yung group mo, Aaron? Magre-report ka ba doon? Okay. Anyway, habang sumasagot sa Aaron, hindi na. So, nakapag-report ka na last time? Or basta hindi ikaw yung assign sa group nyo? Okay, kung hindi ka naman magre-report, okay, sige, sitin ka. Nasaan na tayo? Nawala tuloy ako. Kay Lord. Ay, si Lord pa ba? Nag-represent moment na pala to. Opo. Ako po. Tama. 66.67. Anong connection natin? Connection po is linear po. Linear. Next. Dito na. Then, next point naman po ay negative 149.17. Okay, connection. Parabolic po. Parabolic. Parabolic na bulge up or bulge down? Up po. Pag bulge up, ito yan. Okay? Tapos parabolic, x squared. Okay. Next. Then, ang last po is negative 184.17 po. 417. Okay. The connection is Having the connection of linear po. linear. Okay, next. I remember, at this point, sa line na to, sa last point, dalawa yung check nyo. Isang summation of all
the forces isang kasama yung reaction moment. Okay? And the reaction moment will be the one na magbabalik dun sa value mo to 0. Okay? Okay. Okay, so parang ang equation mo doon, summation of moment at point A equals yung mga forces times distance nyo, okay? Minus 164.17, okay? 184. Plus bending moment. Tapos masosolve mo, bending moment equals 0. Yan. So hiwalay na term yung reaction moment dun sa bending moment. Okay? So 0 na to. Okay. Okay, so this is correct, group 6. Good job. Thank you po. Thank you po. Sino sa si Russell? Okay? So, sobra naman kayo. So, si Earl, next time na lang si Earl joke lang. Okay na si Earl kasi marami naman kayong. So, na-save si Earl. Okay, next group 5. Group 5, sino po ating reactions? Alvin. Hello po, sir. Hello. Alvin ba o Anthony? Alvin po. Okay. Sige. Reaction forces tsaka yung concentrated force ng ating distributed. Doon po sa pagkuha po ng area ng triangle po, ang gamit ko po ay 1/2 base times height. So siya po ay 1/2 4 times 10. Okay. So siya po ay is equal to 20 kilonewton. Okay. For the distance naman po, sir, ay L over 3 po, which is 4 over 3 po. 4 over 3. Ito yon. Opo, sir. Tapos siya po ay manggagaling po doon sa may pinakamataas pababa po. Correct. Okay. Actually, okay na to. Okay na to. Kahit hindi mo na ibigay yung kabila. Sige Kasi po. masosolve na siya. Pero kung gusto Opo. nyo, sige, lagyan na natin para safe. Naglagay ka ba? Hindi na po, sir. Bali yan lang pong 4 over 3 Ito from right na. to Okay. left. Sige. Okay, reaction Ang, forces. Support ang reactions next pala. po na pong ginawa ay nag-moment po ako sa BY po para makuha po ang AY. Mhm. Okay na. Okay, values na tayo para diretso. Okay po. Ang AY po ay, Alin ba ang A dyan? ang A ko pong ginamit ay ito pong nasa may left side po. Okay. So dito, siya sa roller. So upward. Opo, sir. Value is Ang value po ng AY ko pong na-compute ay 22.2222 KNM. kilonewton lang. Ang kilonewton lang po. Okay, next sa pin. For BY naman po, ang nakuha ko po ay 7.78 kilonewton po. Okay. Thank you po. Salamat, Alvin. Okay, next, shear diagram. Si Ninya. From 0 po, Left to right magiging tayo or right to left? ano po, left to right po. Left to right. Okay. From 0 po, magiging negative 1.25 po. Curve po siya. Dito ang punta ko? Opo. Or diretso na dito? Dito lang muna. Opo. Diyan lang Okay. po muna. Tapos po, 20.97. Curve. Okay. Okay. 20.97 po. Linear po.
Pag nag-jump kayo ng value pero hindi kayo tumalon ng parang distance or along x, ang term doon would be jump. Okay, nag-jump kayo from 0 to something. Okay. So ito is straight line. Okay, so this one is due to the vertical 22.22 kilonewtons. Okay, next. Ano po, 2.22 po. Curve po. Pababa. Curve ulit. Okay. Sunod po ay negative 12.78 po. Linear po. Dito muna tayo. Anong value muna? Constant po. So before you jump, magko-constant muna siya. Okay, and then tsaka ka-jump nung sinasabi mo na anong value? Negative 12.78 po. Okay. So dito ka palang jump. So remember, meron tayong starting value. There are nodes na may jump. So pag jump, dalawang values. Yung isang starting tsaka isang after, which is before the force and after the force. Okay, next. Ano po, constant po ulit. Constant. Then, Negative 5 po. okay. Tapos, constant po 0. Constant and then 0. Eh, may 0 dyan. 0. Okay, and then, wag mong kakalimutan to kasi yung beam mo hanggang dito, so yung 0 mo, kailangan itawid mo hanggang doon. Okay? Yan. So that would be your shear diagram. Next is moment. This is Newton meter. Saka kilo. Kilo Newton meter. Wait, na-close ko. Sino pong sa ano? Moment? Reggie. Sige, Reggie. O may tanong ka ba, Reggie? Sige, go lang. So habang nag-aayos si Reggie, your exam, na-post ko na naman, that's still on the 21. So napakatagal, hinuhuli na naman tayo ng department. Okay, at least I think ang good thing naman doon, at least wala akong kaagaw sa time nyo, no? So ang kasabay ko lang naman doon ay dynamics. So kumbaga lahat ng exams tapos na. So kaya niyo na pagpokusan yung statics. So that's a good thing. Pero weekday yon. So wala ako dito noon, may work ako. But iiwan ko sa department yung exam nyo. There are 4 problems. First problem is about trusses. Second problem is a belt friction, specifically belt friction. Third problem is centroids. So sa centroids, dahil maraming shape yon, kailangan nyo po i-memorize yung formula. Or kung hindi nyo kaya mag-memorize ng formula, kailangan nyong mag-integrate for the formula. Okay? And fourth naman is the shear and bending moment diagram. So yung shear and bending moment diagram, mas mabigat yung points nun kasi may shear diagram tsaka bending diagram. Plus, kailangan nyo mag-solve ng reaction forces. So, magagamit nyo rin yung equilibrium of rigid bodies doon. Okay. Reggie, okay na tayo?
Kung nag-aayos pa si Reggie. Well, since moment diagram naman to, pwede naman natin balikan si Reggie. Okay, lipat muna tayo sa group 3. F4. Group 4, sino po ang ating supports? Si Riel. Group 4 po ba, sir? Ay, anong group mo ba? Okay, sa'yo Three. na lang. O, Three sige. po. O, 3. Okay. Bale po, sir, doon po sa pin po, ay meron po tayong dalawa pong support reactions po. Okay. Ah, Pero A, yung horizontal ay XAY, pero yung horizontal ay neglect or ignore. So, AY lang. Doon sa roller po, isa lang po. BY lang po. Okay. Ng values Upward. natin. Meron po tayong upward na 5 kilonewtons po. Saan to? A o B? Sa, Hindi. Values na ni support ang value, bigay mo. ang AY po ay 6.3125 po. Okay. 6.31. Tapos po sa B po ay 21.1875 po. 1875. So, 19. Okay. Next is, anong ating equivalent concentrated force ng distributed? Bale po, nakuha po namin yun 17.5 po. Okay. Then, okay na. Yun lang po. Okay. Wala pa palang 3. Next, sino po ang shear? Ito po. Ako po, sir. Si Louie. Okay, Louie. Bali po, ang gagawin po sa share is from point A po, dyan po siya sa 6.3125 po. Okay. Tapos constant po yan. Pag ganito, pag vertical yon, ang term dyan is jump. Ay, okay Ang po. constant kasi is ganun. Apo. Horizontal jump. Pero pag vertical lang, jump lang siya. Apo. Okay. Tapos po is ano po, 11.3125 kN po. Constant po yun. Constant. So, pag constant, okay, bago ko i-connect yon, kailangan ko munang mag-horizontal, which is the Apo. constant component. Tapos, pagdating mo doon, naghahang na naman ang aking connection. Teka lang. Hindi nag-update. Yun. Tapos, pagdating mo doon, tsaka ka mag-jump. Apo. Okay, so, constant muna, bago jump. Okay, Apo. next. Ano dito? Tapos po is ano po, negative 3.6875 po. 8.6 or 8.67. So, 8.7. Okay, ang connection nito, Ano po, constant po. constant, tapos Downward po. jump. Nandyan po. Okay. Apo. Okay, next.
Ang next po is negative 21.1875 po. Dito? Yan po. Opo. Yan po linear na po. Dito ba? Dito? Dito muna tayo. Ay, opo. So dito, from this to this, walang nangyari, walang forces. Opo. So horizontal lang to. Constant. Tapos dyan pa po pala magli-linear po. Okay. Dito pa lang magka-value dito sa dulo ng 21? Negative 21.1875. 1875. So ang connection Opo. nila, linear po. linear. Then, tapos po jump na po into point B po. 0. okay, that jump na sa 0. Bakit? Because of the support reaction, yung 21.19. Okay, 0. Okay? Thank you po. Thank you. So, ingat lang lagi kasi may mga values like for this, 2 values per section. Okay? May mga values naman na isa lang. Okay? And do not forget to close the graph dun sa dulo to back to 0. Okay. Next. Moment. Ako po, sir. Pakinig po ba? Ernest. Yes po. Bali po, sir, sa point A ay magli-linear po. 18.9375. Ito lang. Upward. 0 muna ako. Sige po. 0. Okay. So, Bali, dito, value ko dito, 18.9375 po. 937. So, that's 94. Yes po. Connection ay Linear po. linear. Then, sa next reaction po ay magiging 47.22 po. Linear Okay. din po. Linear. Upward. Yes po. Then, next reaction po ay 43.53 po. Downward naman po. Downward din. Linear pa rin. Downward. Yes po. Then, sa last po ay parabolic po. Papunta na po sa 0. Okay, dito. So, mag-0 na siya. Parabolic, curve up, curve down. Up po. Curve up. Okay. So, ito yung magiging graph natin. Ay! Dahil may curve tayo, ito, parabolic, kailangan yung label ng x squared. Okay? Kasi baka hindi ko sure kung x squared ba yan, x cubed. Okay? Kung cubic. So, kailangan may x squared. Okay? Good. Good job, group 3. Balik tayo sa group 4. Oh, ay si Reggie. Okay ka na? Yes, Reggie. Ulo talaga, Reggie. Hindi ka pa namin naririnig. Hindi ka pa namin maramdaman. Po, sir. Ayos na po, sir. Yun. Ayan, nabuhay ka. Niloko lang po kami. Ayos lang yan. It happens. Kaya na? Apo, sir. Sige. Nasaan tayo? Moment. Yung una po ay magdadang po sa 0 to 0.42. Negative po, negative. Tapos ang kasunod ang connection niya ay teka lang. Linear po. Quadratic po, sir. Ito, dahil lang pinagmulan mo ay x squared, ito dapat yung kasunod, which is x cubed. Tapos ang kasunod po niyan, sir, ay positive 40 po. Na quadratic din po yung ano po.
yung connection. Whole number? I mean, sakto? Opo. Dito ba? Tama ba? Opo, sir. Tapos, positive. Opo, I quadratic. mean, cubic pa rin. Kasi squared yung nasa taas eh. Ito. Naka-squared to eh. So, kailangan, based sa ating pattern, one step next siya is cubic. Okay, next. Kasunod po niyan ay 43.33 po. Positive linear. Ito, linear na. Okay. Tapos ang kasunod niya na po ay 5. Na linear din po yung Linear din. tapos 0 na po. Linear din. Tapos 0 din po yung kasunod na linear din. 0, tapos 0 din. Don't Opo. forget to close yung dulo. Okay? Opo. Sige po, sir. Okay, salamat din. Okay, so it is one of the harder problems kasi nagkaroon dito ng parang break. Okay? So, sa exam nyo naman, hindi ako gumamit ng tawag dito, distributed load na triangular. So, distributed load lang tayo na horizontal or yung constant. Okay. Okay. Good job, Reggie. Good job, group 5. Next, group 4. Ang hindi matuloy-tuloy na group 4. So, okay na ba sa 5 na? Look, okay na. 4. Sino po present? Oh, Shan. Hello po, Reaction sir. forces. Dun Hello. dun po sa may ilalim po ng ano po, yung hinge po, yung pataas po ang force. Tsaka po dun sa may roller po, pataas din po. Bale po ang force po dun sa may hinge po ay 20.3125 kilonewton po. Okay. Tas dun po sa may roller po is 14.6875 po. 14.6875.69. Okay. Tapos po yun dun po sa may 10 kilonewton meter po is magiging 25 kilonewton lang po. Kasi, ang del po dito is 2.5. Oo. Okay. Yun po, sir. Sige. So, sa exam nyo, kayo rin na magsosolve nito, pero I need solution. Okay, di pwede lumitaw na lang dyan na values. So, you will yes your summation of forces at y, tsaka summation of moments. Next, shear diagram. Sino po sa shear? Group 4. Group 4. Group 4. Yoo-hoo.
Uy, Shan, nasan na ang iyong mga tropa? Sige, habang nagbabato ba topic pa ang group 4, punta tayo sa group 1. Ace. Hello po, sir. Hello, reactions. Sa reactions po ay sa left side po. Left side. RY lang po dahil neglect na po yung RX. Okay. Then ang value po ay 15 kilonewton. Okay. Tapos summation of moments po ay 100 kilonewton. 100. Anong direction? Clockwise po. Clockwise. Okay. So, actual na to. So, hindi to pwedeng mabaliktad. Okay. So, makuha to, summation of moments along dito. Tapos, leave nyo lang si MA as a variable. Okay. Next is value ng ating distributed load. Ito. Ace. Nakamute ka yata, Ace. Hindi po ata na nakuha sir yung value niyan sa Hindi nyo na sinimplify. Opo. Okay. Pero if you simplify nyo yan, that would be 0, 1, 2. 2 times 5. So that would be 10 kilonewton. Okay? Actually, masasolve nyo naman masasolve nyo ba? Kailangan nyo kasi yun pag kinuha nyo yung summation of forces dito. Anyway, let's see. Sino naman magdi-discuss ng shear diagram? Si Jose. Sir. A to B po. Linear po siya, tas negative 10 po. Negative 10. Okay. Then, negative 5 po yung C. Tapos constant po siya. Constant? So, pag constant. Tapos po upward po. Yan. Yes. Constant, tapos up. Okay. Constant po ulit. Constant ulit. Tapos downward po, negative 15 po. Then, constant po ulit. Negative 15. Okay. Next is? Negative 15 po. Constant. Oops, teka lang. Loading yun. Okay. Next is? Remember, pag narito ka na, wala pa yung effect nung huling reaction force, yung 15. So, ang huli mong equation dyan would be negative 10 plus 5 minus 10 plus 15. 0 po. Plus shear equals 0. So, yung shear mo is mag-0. Apo. So, kailangan mag-close. Hindi pwedeng natigil ka dito. Okay? So, sa exam nyo, since black yung mga lines, may lines na kasi doon. Tinrawihan ko na ng lines para tapat-tapat. So, para mas madali kong makita, in case may portion na mag-overlap sa line, is you can use blue or red pen to draw yung lines nyo.
para makita kung kahit nag-overlap. Okay, so this is 0. Okay, good. Good. Next is moment. Jeremy. So, from 0 po, mag-curve downward po ng -10 po. -10. Curve downward. Bulge up, bulge down. Paano nga po ulit yung... Bulge up, yung ganito. Kasi dito naka-bulge. Bulge down, po. yung ganun. Well, naglo-load Teka lang. Para rin mapakita ko sa class. Yun, nag-load na. So, ito yung bulge up. So, yung bulging niya is mas humaharap sa up. Yung bulge down ito, mas humaharap sa down yung bulge niya. So, ano yung alin doon? Naka-bulge down po. Bulge down. Wait lang. Okay, so dito, if you would look at it, from left to right, palaki ng palaki yung area natin. So, ang effect nun, lumalaki yung total area, pabilis yung laki ng total area. So, dapat pabilis din yung laki ng quadratic line mo or ng polynomial quadratic mo. So, this is bulge up. Excuse me. Okay. Bulge up tayo. Next. -20 po. Downward po. Anong connection niya? Linear po. Palakita niya. Linear. Kasi sa taas ay constant. Next. Tapos linear din po na na -32 po. $32 lang. Parang kapos. Kasi ang length nito ay 3 to 5.5. So, 2.5. 2.5 times -5. Ay, wait. Ako palang mali. Three, 4, 5. 2.5 times -5. Tama. 2.5 times -5. That's -12.5. So, -12.5 yung change. So, kung 20, 32.5 to. Okay. Then, anong connection natin? Linear po. Linear. As linear po ulit na papunta po sa -100. Then nag-close po sa 0. -100. This is linear. And then, babalik siya sa 0. Okay? So, this is the graph. Salamat. So, mapisin nyo, hindi naman kailangan na proportional yung mga values nyo. Pero, dapat chronological siya. Ibig sabihin, kung negative yan, mas mataas dapat yung -10 kaysa -20, kaysa -32.5, kaysa -100. Especially pag ganito na nag-alternate. So, dapat mas mataas yung 47 dun sa 43. Okay? Ano pa bang values dito?
Usually naman gano'n. Basta kailangan yung values niya make sense. Mas mababa yung 40 kaysa 43. Okay? During the exam. Okay? So, nice job, Group 1. Next is Group 2. Hello po, sir. Hello, Vincent. Ano po? Bali dun sa may hinge po, bali dun po sa hinge po ay A po, pataas po. Then, ang Okay. value po niya is 2.08 kilonewton po. Okay. Then, sa may roller naman po, which is B, pataas po ulit. Ang value niya po is 17.92 kilonewton. Then, doon naman po sa triangular po na gitna, sa middle part po ay 10 kilonewton po nakuha namin. Pababa po. Then, from A to middle part po niyan is 10 over 3 po. Tapos, from sa kabila naman po ay from B naman pa, ang gagaling po dyan sa gitna hanggang B po ay 8 over 3 po. Okay. Okay. Shear diagram. Si Warren. Hello po. Hello. Start po sa left side. Left. So, from the first point po is 0 po yung force, then constant po. Papunta po sa yan. Next. Okay. Next. Then from that point po, the load is from point 1 to 2, there is a force of 5 kilonewton upward. And the load is 0, so the shear is constant. At mayroon pa ditong 5 kilonewton. So dito, magkakaroon ng jump. 5 kilonewton. Jump to 5. Po. Okay. Next. Next po is from 2 meters to 4 meters po. The load po is 0 and there is 2.08 kilonewton of force po. Okay. Upward. And ipa-plus po yung 5, so 7.08 po yung force. Okay. Then constant po. Yan po. Okay. Then next po is from 4 meters to 8 meters naman po. There is a linear load, so the shear po is parabolic. Then Okay. yung bulge po niya is downward. Okay. Value dito is negative 2.92 kasi po nag-minus po ng 10. Yes. So yung total force nung triangle distributed load, yun yung mawawalang value sa shear mo. So that's negative 10. So Then, this is curve downward. Bulge downward. So this is x squared.
Next. From 8 meters to 9 meters naman po, there is no load, so shear is constant, so is the force po. Okay. Then from 9 meters to 10 meters, there is a downward force of 15 kilonewtons. So the force will be negative 17.92 kilonewton po. Okay. Then next po is constant po yung force. Constant. Tapos meron pong last force po dun sa point 10 po, which is 17.92 din. Okay, which is a support load. Pataas po. Yes. So this will bring your value to? 0 po. To 0. Okay, so nag-close pa rin. Right? Okay, next. Hello po, sir. Ano po, may uulit po sa amin na member. Gawa po yung dalawa po namin ay hindi po nagre-respond sa GC. Ay, bakit naman? Hindi lang po namin alam. Hindi ba sabi din po ay wala daw po din dito sa Meet. Ngayon? Opo daw po. Wala din po hindi din po nagsisin sa GC. Panimula pa po nung unang groupings pa po. Okay, sige. Tanungin ko. Carl, ito yung mga ano eh. Sige. I'll ask around. Salamat sa info. Sige. Sino ulit? Shane. Hello, Shane. Hello po. Okay. Sige, moment diagram. Constant po yung una. Teka lang. So, 0 muna. And then, constant. Next. Tapos linear po up to 5. Ay. Okay. Tapos linear po ulit up to 19.17. Okay. Tapos po cubic po 22.11. So dito, kakaroon ng intersection. Cubic, so that's x cube. Tapos cubic po ulit ano naman po negative 20.88 po. Positive po pala. 20.88. Dito na ba tayo? Opo. $20.88 po. Okay. This is cubic. Din po yan. Opo. So tapos x cube. Po, 17.97 po linear. Okay. Tapos po 0 na po linear po. Okay. So dito, nangyari, nag-cross kasi sa zero shear, yung ating shear diagram. So nagkaroon ng new point of interest sa moment. Okay, so ito actually medyo challenging ang hanapin. But around this value yung value niya. So this is correct. No.
So, sa exam naman natin, hindi na tayo basically, nangyayari yan pag may tawag dito, distributed load na linear sa ating given. Okay? So, ang ginawa ko na lang, iniwasan ko yan sa ating exam kasi kahit ako, challenging yan for, nagawa naman, pero sobrang tedious. Okay? For a very short, small portion of the graph. Kaya, hindi ko na siya isinama sa exam niya. Okay, but this is correct. Good job, Group 2. Oh, Group 4. Naka-decide na kayo kung sinong represent? Hi, Lizelle. Hello po, sir. Okay, share diagram, Lizelle. Bale po, from 0 po, pababa po ng negative 25. Connection is? Linear po. Linear. Next. Tapos po, magja-jump naman po papuntang negative 4.68. Okay. Tapos ano po, from negative 4.68, constant na po siya. Constant. Tapos, from negative 4.68 po, mag-jump pa 0.31 po. Ay, positive na, no? Apo, positive po. So, above the line na. So, mag-iingatin kayo dyan kung above the line ba or below. Okay, so jump. Then, constant po ulit. Tapos, mag-jump po sa 15. Then, yun po, constant po kasi wala naman pong forces doon. Yes, pag wala dadaan ng forces, just constant po lang. Tapos, bababa na po sa 0. Ay, Okay. constant. Okay, and then don't forget na hanggang dulo ng beam dapat may value. So kung kahit nag-zero na siya agad, kailangan mo siyang i-bring doon sa dulo ng beam. Okay? So this is the shear diagram. Good work, Lucelle. Last moment. Group 4. Yuhu. Anyari na sa kay Sus sa kay Jan.
Wala pala 'to, eh. Wala pala 'tong mga 'to ngayon. May makakapag-discuss ba from the others? Billy. Billy. Oh, wala talaga, ah. O sige, tayo na mag-solve. Dapat may grade ako dito, ah. Moment. So, gagawin kong method of areas. Okay? Method of areas. So, start ako sa 0. Hi, ma'am. Start ako sa 0. Tapos, first section, ang area niya is triangle. So, that's negative 25 times, anong distance nito? 2.5 times 1 half kasi triangle. So, ang magiging value dyan would be 31.25. Negative kasi negative 25. So, the change is negative 31.25. So, from 0, my change would be negative 31.25. Tapos, since this is linear, this should be quadratic. Okay, so quadratic siya and yung label x2. Okay? Next area would be 0.46, negative 4.68 pala, negative 4.68 yung height, times yung length niya which is 2.5 to 4, 1.5. So yung area nun, yun yung magiging change sa value ng moment ko. So from 31.25, my value would be negative 38.28. Okay, hindi ko na masulat kasi sinulat ko lang yung final value eh. Okay? So the connection here, since this is constant, this should be linear. Okay, next section, 0.31 times this range, so 2.5. Then yung value na yun, which is positive, yun yung magiging change in value ng negative 38.28 ko. So I will get negative 37.5. This is also linear. Next section is 15 times length, which is 3.5. 6.5 to 9. So that's 2.5 lang. 2.5 times 15. So that is positive 37.5. So yun yung magiging change dito ng moment ko. So that will bring me to 0. Linear then. Okay? And from there, the last section, 0, 0. So, connect ko lang din 0, 0 yung moment ko. Okay? And this would be your moment diagram for number 4. Okay? Ano itong mga to? Sayang naman. Ba't nawawala sila? Okay? So, that's it. Now, any question po sa ating shear and bending moment diagrams? Okay. So kung wala na po, that's actually the end of our discussion. Okay, last topic na to. And this will be the last scope of your final exam. So any question, general concern about everything? Okay. Yes, Russell.
Sir, question lang po sa finals. Okay. About sa cross po, ano po ang gagamitin namin? Method of joints po ba or section? Joints pa din. So, ang sections kasi hindi naman natin siya diniscuss, di ba? In detail, siguro nahapyawan lang. So, focus tayo sa method of joints for the truss. So, ang exam again, 4 questions. Tawag dito, 4 questions. First is yung about trusses nga. So, method of joints, summation of forces, and moments yon. Ang skills na kailangan nyo doon. Second problem is friction. So, sa friction, kailangan nyong malaman yung direction ng friction, yung static and kinetic coefficient of friction, and yung belt friction. Okay, ang problem ko is belt friction. Okay. Third naman question is about centroids. So sa centroids is, well, formula-based lang centroids, but you have to know the formula. Okay, so one of these days, I would be sending out kung ano-ano yung mga shapes na kailangan yung kabisaduhin. Okay, kasi sobrang dami nun kung memorize yung lahat. So, one of these days, ibibigay ko yung kung ano yung mga shapes na possible or shortlist na mga lalabas. So, memorizing nyo kung paano yun. And fourth is shear and bending moment diagram. So, sa shear and bending moment diagram, hahanap po na kayo ng reaction forces or reaction moments. Then, saka nyo gagawa ng shear and bending. So, shear and bending, parang ganitong ginawa natin sa discussion today. Nakikita nyo dun sa answer sheet nyo, may vertical lines na doon. So, parang may mga katapat na against the drawing yung drawing ngayon ng shear and bending para mas madali yung life nyo. Hindi ko lang siya nilagyan ng horizontal line kasi baka mag-scratch muna kayo. So, kayo na lang maglagay ng horizontal line tapos indicate nyo lang doon kung ano yung final shear at final bending moment diagram nyo. Okay? The finals, I think, mas madali siya. I try to make it simpler than usual because I feel ito yung gagawin yung pambawi sa mga activities nyo. So, I hope everyone gets good score doon. Kasi di naman super complicated yung problems. Ay po. Yes. Yung activities nyo, one of these, actually, i-email ko pa siya. Pero, I'm reviewing also some of the items kasi yung checking ko, hindi ko naman minamarkapan yung papel. This is lahat digital. So, some of you may have questions regarding the checking. So, may mga nag-PPM, meron din sa private comments. And it's okay. However, to consolidate lang lahat ng concern, tsaka mas madali kung ma-replyan lahat. Siguro, since by now naman nabalik ko na lahat ng activities nyo, is if may concern kayo, you send it via email dun sa Gmail ko. So, sabihin nyo, sir, ganitong subset, parang ganitong saan po ako nagka-error or pwede po pang pa-revisit. Okay? So, sa email, para sa email ko lahat, hindi ako, kasi minsan may nag-PPM, tapos nakakalimutan ko na kasi natatabunan ng chat and all. So, ngayong window na to siguro hanggang finals, I will use that time to check email and review yung mga concerns nyo. So, if yung concern nyo naman is it makes sense or it is valid, then I would adjust the grades accordingly. If hindi naman, then I would explain bakit yun yung grade nyo. So, in this way, parang lahat ng section, ganun ko i-correct or i-revisit yung grades para hindi hiwa-hiwalay ng sources. Meron sa GC, meron sa private comment. Okay? So, email nyo lang. Lagay nyo lang doon, baba, ME2205, PSET number 3. Saan po ako dito
error, something like that. Para ma-review ko din. Okay, and it is okay actually to clarify those things. Kasi grade nyo yun eh. So baka nga naman may na-miss ako. And that's okay. Pero gawin lang natin systematic para hindi nakakalito yung na-replyan ko na, yung hindi ko pa na-replyan. Okay? Aside from that, yung exam nyo pala is sa 21. So dulo pa siya ng tayo yata magsasara ng college for the finals. No? So medyo matagal pa siya. So I will try to solve your grades and compute for the go get grade. Yung parang to get rest, you need what grade. Ganon. Para meron kayo idea on how much effort you need. And since last topic na nga siya, last exam, I'm thinking, wala naman, mapofokusan nyo na siya kasi last na siya eh. Wala na siyang ka-distraction. Medyo tatamarin na lang kayo kasi last na. Pero hopefully, you get better grades now. And hopefully next sem, you jump na dun sa DRB. Naghihintay na ang DRB sa inyo. Okay? Ano pa bang reminder? Siguro, just keep your GC open. Magkikita-kita pa naman tayo. Tsaka hindi pa naman, mag-uusap-usap pa naman tayo. Pero siguro masabi ko lang, thank you for the semester. Okay, I hope this time you had the better appreciation of statics of rigid bodies. Kasi ito talaga yung unang engineering subject. And I hope I was effective in making you understand it better than previous, no? So hopefully you pass, hindi lang pass, kundi you pass with flying colors this time. Okay. And final concerns. Final concern siguro yung payment sa GCash, nakapayad na yung iba. So yung iba, screenshot lang. Nakakapag-upload na yata ulit. So you can upload the screenshots or sa GC nyo na lang isend. As finals is 21. Weekday yun. So wala ako dito. Pero may magpo-proctor naman for the exam. Okay, and then yun. Keep the chat open lang or silip lang kayo sa chat once in a while if I have announcements or reminders before and after the exam. Okay? I-upload ko rin tong ginawa nating whiteboard today so you can review. Any final questions? Questions. Yes, questions. Okay, if wala po, then that would be the end of statics of rigid bodies. Congratulations for performing better than before. Okay, I think you have managed to makabawi. Okay, numbers na lang ngayon, finals na lang yung ating check. But other requirements wise and participation wise, I think you did better. So acknowledge your efforts for this subject. No? And then good luck sa finals week and maybe I'll see you around sa ibang subject naman. Ibang topic naman ang ating i-discuss. Okay? So good luck sa finals. See you around and chat-chat na lang tayo sa Messenger. Salamat!